Naku, pasensya na anak ha. Kahapon pa nga ako pinapauwi ng nanay niyo eh. Kaya lang hindi ko siya maiwan. Okay lang po tayo, huwag niyo na kami intindihin dito kasi si nanay nag-file na rin ng TRO laban kay Hazel. Restraining order? Opo, hindi mo ba nasabi sa inyo ng nanay? Ano anak, baka nakalimutan siguro. O sige anak, kailangan ko na umalis eh. Tatawag na lang ulit ako. Sige o tayo, ingat o kayo. Dara pare. Maayong buntag, sir. Good morning, miss. Anong floor kaya yung conference dito? I'm sorry, sir. Wala pong nakasked na conference ngayon. Baka po namali kayo ng hotel. May mga business conference kaming aatinan bukas. Wala ka bang tiwala sa akin? Kayo meron sa kanya, wala! Ilang pesos ko bang sabihin sa'yo? At tinutulungan lang niya ako. Niloko ko ni Pelma, pare. Pare, baka may ibang dahilan pa. Huwag mo nang pag-isipan ng masama si Maring Telma. Ano pang dahilan, pare? May relasyon sila ni Noah. Tinatago niya lang sa akin. Bakit niya naman gagawin yun? Oo. Siguro gusto niyang gumante. Di ba nung pinakasalan ko si Hazel, tinago ko rin? Oh. Wala, pare. Pwedeng mali ako eh. Pero ano-ano nang naiisip ko? Sino ka? Nak! Nak! Nasaan sila dito? Nasaan ang mga anak ko? Ha? Elma, nasa Davao ka. Kasama mo si Noah. Noah! Manang Lucy, ano nangyari? Noah! Hindi niya naalala kung nasaan siya. Pati ako hindi niya nakakilala. Noah! Ano nangyayari sa akin? Pelma, you're safe. Ano nangyayari sa akin? Nandito ka sa Davao dahil nagpapagamot ka. This tumor is causing intracranial pressure o presyon sa loob ng bungo. Kaya madalas sumasakit ang ulo mo, nahihilo ka. Pwedeng lumala ang mga sintomas na nararamdaman mo. Pwedeng maapektuhan ang vision mo, mobility, yung behavior mo, mood, or even yung personality mo.